Magandang hapon po sa inyong lahat. Tumingin kayo sa paligid at batiin yung mga tao ng happy birthday. Happy birthday sa ating lahat sapagkat ito ang kaarawan ng simbahan. Ang tinatawag nating Pentecostes, isang dakilang kapistahan. Yung kaarawan ng simbahan, yung araw kung kailan bumaba yung Espiritu Santo sa mga alagad. At isang pangyayaring bumago sa takot nilang puso at ginawang apoy ng tapang at pananampalataya. This community is on fire. On fire. Kasi nandun yung tapang. Kaya nga yung suot natin ngayon ay red. Ito'y kulay ng apoy. Ngunit yung Pentecostes, hindi lang isang alaala yan. Ito ay isang buhay na biyaya. Yung Espiritu Santo na bumaba noon, siya rin yung Espiritu na gumagabay. Yung Espiritu na nagpapalakas at nagsusugo sa atin ngayon. Kapag ating binibigkas yung pagpapahayag ng pananampalataya sa English, yung Nicene Creed natin, sinasabi natin, I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life. Ito yung nagbibigay buhay sa atin. Ano yung isang bagay na pwede nating batayan para buhay yung isang nilalang? Di ba titignan mo, ay, hindi, gumagalaw dapat. Paano pag di gumagalaw? Titignan mo na mas maigi. At titignan mo kung siya ay humihinga. Yung paghinga, yan ay isang tanda ng buhay. Doon sa unang pagbasa, nakita natin yung mga alagad. Una, takot, nakakulong, at walang malinaw na direksyon. Ngunit sa isang iglap, in a snap, may dumating na malakas na hangin, may lumitaw na mga dila ng apoy at nagbago ang lahat. Mula dun sa takot, tungo sa lakas. Mula sa pagkatago, tungo sa misyon. At ito yung tanong natin, bakit? Di ba matindi yung tanong na yun, bakit? Ano sa English yung bakit? Why? Kapag meron tayong mga ginagawang bagay at tatanungin tayo, ba't mo ginawa yun? Hindi natin pwedeng sabihin na all the time na, ay, trip ko lang, no? Yun ang pumasok sa isip ko. Kaya yung tanong natin ay, bakit? Ba't mo ginawa yun? And maybe it's about time that we ask this question. Why do you do the things that you do? Bakit mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo? At pwede nating itanong, tungkol dun sa mga alagad na ito, bakit sila biglang lumakas ang loob? At yun din ang tanong natin sa sarili natin. Bakit tayo naririto ngayon? Bakit tayo nagdarasal? Bakit tayo nagsisimba? Yung tugon ba natin ay, because it's an obligation. Siguro okay, that's a reason. Pero hindi lang yun. Merong mga mas malalim na dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. Kung bakit tayo nagdarasal. Kung bakit tayo naglilingkod sa kapwa. Isang question natin, di ba? Bakit ba tayo bumabangon sa umaga? Bakit? No? At dito natin naunawaan yung Espiritu Santo. Merong isang tao, bago tayo dumako dun sa patungkol sa Espiritu Santo, merong isang tao, pangalan niya Simon Sinek. Narinig niyo na ba yun? Simon Sinek. Siya ay isang kilalang manunulat at tagapagsalita. At siguro familiar kayo dun sa tinatawag nating TED Talk. Are you familiar with that, yung TED Talk? Yung TED Talk ay it's a short speech
or sometimes even goes up to 20 or 20 minutes. Pero meron siyang aklat at meron din siyang yung TED Talk video na nasa YouTube. Pwede niyo hanapin, no? Simon Sinek. Ito yung sabi niya, start with why. Na hindi sapat yung ano o paano lang, the what or the how. We have to ask and we have to know why. At dahil ang mga pinakadakilang leader, Martin Luther King Jr., the apostles, the saints, lahat sila, they started with why. Tinanong nila, bakit? At dito natin maunawaan yung Espiritu Santo. Yung salitang Espiritu, Spirit, galing yan dun sa Latin na Spiritus. Anong ibig sabihin ng Spiritus? Spirit, okay? Pero isang mas payak na salita na pinanggalingan nito ay hangin, wind, or hininga, breath. So spirit means wind or breath. Pag sinabi nating Spiritus Sanctus, that's the Holy Spirit. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, meron kang Spiritus Malus. Sabihin mo, meron kang Spiritus Malus. Ano yung ibig sabihin ng malus? Bad. Ano yung Spiritus Malus? Bad breath. Okay? Ba, may palatin-latin pa tayo ng bad breath, no? Pero the point is, yung Spiritus means breath. Kaya nga dun sa isang sipi, sa Ebanghelyo, hiningahan ni Jesus yung kanyang maalagad. He gave His Spirit to them. Kaya nga, meron tayong mga salitang respiration. Alam niyo ibig sabihin ng respiration? Yung paghinga. Galing sa spiritus. Meron tayong word na inspiration or inspire. Meron tayong salitang expire. Expire means to breathe forth the Spirit. Yung inspire, ginagawa mo isang bagay, you're inspired kasi parang there's a spirit within you that moves you. Lahat galing doon. And therefore, when we say to inspire, pag tinignan mo yung nasa paligid, sino kaya yung mukhang inspired dito? At yung tanong, bakit siya inspired? To inspire is to give life. At yung Espiritu ay inspirasyon ng simbahan. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life. Kaya nga, people who are inspired, they know what they're doing. They know the why. Kaya nga ito uli yung tanong natin na tinanong ko kanina. Para kanino ka bumabangon? Diba? Alam niyo yung mga words na yon? Para kanino ka bumabangon? Para sa anak? Para sa kaibigan? Para sa di mo kakilala? Para sa bata? Para sa isip bata? Para sa marami? Para sa sarili? Tapos, pag may Nescafe Classic na puno at tunay, sumasarap ang umaga para hindi ka lang basta gumigising. Bumabangon ka ng may dahilan. Dahil pag tinulungan mo bumangon ang isang tao, parang buong bayan na rin ang bumabangon. Bangon na sa Nescafe Classic. Okay. Pero yun yung punto, bakit ka bumabangon? Bakit kayo nandito? Bakit ka nagtatrabaho? Di ba? Because you are inspired. Meron kang dahilan. You know the why of that. Yung Pentecostes ay sagot sa tanong na yan. Dahil ang Espiritu ay nagbibigay saysay, layunin at direksyon sa ating bawat hakbang. Paanong gumagawa ang Espiritu sa ating buhay? Ano yung epekto niya sa ating buhay? Una, ang Espiritu ay nagwawasak ng hadlang. Sa Pentecostes, lahat ay nakarinig ng sariling wika. Sa mundo nating puno ng galit at pagkakahati, ang Espiritu ang bumibigkas ng wika ng pag-ibig. Ikalawa, ang Espiritu ay nagbabago ng takot tungo sa tapang. Ikaw ba'y
namamanglaw, ikaw ba ay natatakot? Huwag kang matakot. Nandyan yung Espiritu. The Spirit gives you life. The Spirit gives you courage. Si Pedro na minsang ikinaila si Jesus ay naging matapang na tagapagpahayag. Ang ating kahinaan ay hindi hadlang. Ito'y ginagawang daan ng Espiritu. Ikatlo, ang Espiritu ay nagsusugo. Hindi tayo nilikha upang manatili sa komportabling silid. Tayo ay sinugo upang maglingkod, magmahal, at magpatawad. Sabi nga ng ating yumaong si Pope Francis, sabi niya, ang simbahan ay hindi para sa sarili. Ang simbahan ay para sa misyon. Meron akong isang kwento. Isang misyonerong pari, ipinadala sa isang lugar na nasalanta ng giyera. Wala siyang alam sa kanilang wika, pero tumulong siya, nanalangin at nakiiyak sa kanila. Pagkalipas ng ilang buwan, sabi ng isang matanda, "Father, hindi namin alam ang wika mo, pero nararamdaman namin ang Espiritu mo at nagbibigay ito ng pag-asa." Yan ang Pentecostes. Pentecostes ang nangyayari tuwing tumutulong ka kahit walang iutos. Pentecostes ang nangyayari tuwing pipiliin mo ang katotohanan sa halip na kaginhawahan. Pentecostes ang nangyayari tuwing ikaw ay bumabangon, hindi lang dahil kailangan, kundi dahil may dahilan. Kaya mga kapatid, tanungin muli natin yung ating sarili, para kanino ako bumabangon? Bakit ako narito? Yung tanong na bakit, why, ay tanong ng Espiritu Santo. Hindi tayo bininyagan upang maging tagapanood. Tayo'y kinumpilan upang maging saksi ni Kristo. Ang ating puso ay templo ng Espiritu Santo, hindi museo, kundi hurno ng apoy ng Diyos. Kaya ngayon, wag lang nating gunitain ang Pentecostes. Isabuhay natin ito. At lagi tayong manalangin sa Espiritu Santo. Today is the last day of Easter. And tomorrow we continue with ordinary time. Pero malakas yung loob natin, matapang tayo, dahil tayo ay inspired, dahil tayo ay puspos ng Espiritu Santo. God bless us all.